At magandang umaga po sa lahat, no? Sana okay ang ating umaga ngayon, ang araw natin ngayon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, di tayo naka-update kahapon, no? Kasi si Peter po ay nagpapahinga. So, yan, may mga katanungan na naman po tayo, no? Sa ating kaibigan, no? Dahil yung mga tao po ay nag-aalala na po ngayon, lalong-lalo na po sa mga balita, no? So, ay kaibigan, no? Katanong ko lang po, no? Kumusta po ang kalagayan ngayon ni Inday Sara, kaibigan? Kasi sobrang bigat po ng kanyang pinapasan ngayon, no? So, kumusta po ang mga Duterte ngayon, kaibigan? Sa palagay niyo po ba? So, yan po, no? Sabi ni kaibigang Peter na huwag po daw tayong mag-alala. Okay lang daw si Inday Sara ngayon, no? Ang mga kampo na ni Duterte ay relax na po ngayon at nananatiling kalmado. Pero sa darating na eleksyon po, babawi po, no? Babawi po ang mga Duterte. So, kaya sila ay kampante ang mga ito na po sila at nananatili po silang kalmado, no? Pero sa darating na eleksyon po ay papawi po, no, ang mga Duterte. So ito na ang mga tao, no? Ang mga tao na po, sabi ni kaibigan, no, na ang mga tao na po ang maglalagay sa kanila sa posisyon, no? Ngayong botohan. Sabi ni kaibigan, no, maraming mag-straight vote, no, sa mga Duterte at ang tao ngayon ay wais na talaga, no? So, ang mga tao pala ngayon ay ngayong eleksyon, babawi sila, no? So, ibuboto talaga nila kung sino man po yung nasa puso na nila, no? Nagising na talaga ang mga tao, nagiging wais na talaga sila ngayon. So, yan. Salamat po, kaibigan, no, sa mga sinabi mo po ngayon, kaibigan. Kaibigan, may tanong lang po ako. Sa palagay niyo po, sino ba ang mas madaming supporter, no? Mas madaming supporter. Sa palagay niyo po ba, Marcos o Duterte? Duterte, kaibigan. Sino kaya ang mas madaming tao, no? Ang nagmamahal sa kanila, no? Sa palagay niyo po. Sabi ni kaibigan, no, na ang mga Duterte ang may napakadaming supporters ngayon ikumpara kay Marcos. So, makikita niyo, halos buong mundo ang sinisigaw ng tao ay ang Duterte. Tama, kaibigan. Tama, sabi ni kaibigan. Pero nakakalungkot, kaibigan, dahil sa mga ginagawang rally nila sa kalsada, pulis at taong bayan magkaharap sa kalsada. Pero ang pinagkaiba, ang taong bayan ay malayang isinisigaw kung ano ang nasa puso nila. Samantalang ang mga pulis ay tikong bibig, pero sa puso nila ay nakikisabay din sila sa pagsigaw sa taong bayan, no? Di lang sila makaimik. Nakakalungkot naman. Tama talaga si Peter, no? Nabasa talaga natin, mga kaibigan, kung ano man ang nasa puso at isip ng tao. Diyos ko, kaibigan. Kasi madami daw talagang mga pulis na nagmamahal kay Pangulong Duterte.
Opo. Sabi ni kaibigan, si Rodrigo Duterte subok na yan sa pagiging bangis at walang kinakatakutan kapag ang taong bayan na ang naaapi. Nung kapanahunan pa yan, nung kapanahunan pa yan niya, so hanggang ngayon na umupo siya sa pwesto sa pagiging presidente, kaya nga ang daming mamahal daw sa kanya. Yung kaibigan, may tanong ako. Kasi napakainit po ng eleksyon ngayon. Kaibigan, posible ba na may mangyaring assassination sa pagitan ng kanilang kabilang kampo? Kaibigan, posible ba yan? So sabi ni kaibigan, posible talaga. Kaya dili good magkumpiyansa, no? Dahil mainit ang eleksyon ngayon. Dahil may mga tao na tahimik pero nasa ilalim ang kulo. Kaya kung maaari, doble ingat talaga. No? So, tama talaga kaibigan. Kakatakot naman, no, kung mangyari ang ganyan, kasi simula yan ng kaguluhan at patayan. Sana kaibigan, walang mangyari, no, walang mangyari na mga pagpatay, kasi sabi ni kaibigan, no, na ang mga tao galit dahil yung pag-aresto lang daw kay Rodrigo Duterte, itong mga nagagalit na mga tao, ito po yung mga supporters na nagmamahal kay Rodrigo Duterte, no? Grabe yung pagkadismaya nila. Kasi ang pag-aresto lang talaga kay Pangulong Duterte, no, ay isa ng malaking pagkakamali. Nakakadismaya lang talaga. Kasi mali ang pag-aresto, no? Pero kaibigan, sabi ni kaibigan, may sasabihin siyang importante sa atin. Sabi ni kaibigan, kung makakauwi man si Tatay Digong, sana po ay hindi ito ipaalam ng taong bayan, no? Sana magiging tikom ang bibig, no? Kung ano man ang mga plano, kung makakauwi man, no, ang ating presidente. So, yan yung inaasahan ng mga tao, no? Inaasahan ng mga tao na makakauwi si Pangulong Duterte. Yan yung dasal nila, no? Opo, kaibigan. Grabe na talaga, no? Sana po yung darating na eleksyon ay sana ay maging tahimik at payapa, no? At sana kung sino man ang manalo, sana ito'y taos pusong tanggapin, no, ng mga kalaban, kung sino man ang mananalo o matatalo. Kahit nga dito napakainit po ng eleksyon, no? Siraan, no? Bawat kampo ay nagsisiraan, nagdinautay ba, no? Ayan, salamat po kaibigan, no? Mag-ingat po kayo, yung mga viewers nakikinig ngayon, mag-ingat kayo palagi, no,
sana ay matuldukan na no ang problema ng ating bayan, no? Sana matatapos na ito lahat dahil tungkol po ito sa mga panaginip ko. Nanaginip na naman po ako, no. Nagising ako uli ng 3 AM po dahil kakaiba po ang panaginip ko. Tungkol na naman po ito sa batang propeta na nagdala na sa panaginip po kasi kita ko na naman yung bata na nagdala ng tungkod, no, may dalang tungkod. Tapos nag-usap ulit kami at umiiyak po siya na ngayong 2025 po ay may malaking lindol daw po ang darating, no, at marami po daw mamamatay. Kaya po talagang napaiyak po talaga ako kasi umiiyak po siya sa panaginip ko, no? At gusto niya na sana ang mga tao ay hindi pa daw huli ang lahat, sana magsisi na sa mga kasalanan, no? Hindi tayo perfecto pero may panahon pa tayo, no, para magbago. So, marami siyang pinaabot sa akin, no. Di ko lang po muna dito isasabihin, no. Pero sa susunod na upload natin, sabihin ko po sa inyo, no, dahil may mga babala kasi, no. May mga babala siyang sinabi sa akin.